Espiritu Santo. Mga minamahal na kapatid, ang linggo na tayo naghahanda na sarili para sa pagdiriwang na Pasko na pagpapakasakit ng pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawagin, tumarin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Anong sunod sa aral at halimbawa ng Yesu Kristo? Isa na po simbaktan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na aral. Si Kristo ay matagumpay, pumasok sa kanyang puso upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang mamatay, bulikhay para sa ating kaligtasan. Taintin natin sa gawain sa anak-anak ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Sundan siya ng may buhay na pamamapalataya kaysa niya sa pagdurusa sa krus. Tayo naman ay makahati niya sa kanyang pananaig, sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Matatawag tayo. Itaas po at iwagayway ang iyong mga palaspas. Ang maraming makapangyarihan ang mga palaspas na ito, pagpalain at papadalin upang sa masaya namin pagpupuli sa Mesiyas na aming hari. Siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya aming sakitin ang hindi magmamalayo na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian. Kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethphage at Bethania, sa bundok na kung tawagin, bundok ng mga Olibo, pinaunan niya ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layon. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo isang isiro, asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ng mga kalagin, medyo at dating dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo pinakalag, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya lumakat ang mga indutusan at natagpuan niya nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakagat nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakagat yan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila ni Jesus ang asno, matapos isakit sa likod nito ang kanilang mga banata, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan naman inilalakad ng mga tao ang kanilang mga banata. Nang malapit na siya, palusong sa labis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos. Dahil sa mga kababalaghan, nasaksihan nila ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ang karamihan,
sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaginhawahan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa pagsisimula natin ng mga mahal na araw, dalawang bagay ang pinagdiriwang natin sa linggong ito. Ito ay linggo ng kalaspas, kaya ito yung mahali. Pero pagdating sa misa, ito ay linggo ng pagpapakasakit ng Panginoon. At ang doon ay pinapaalala sa kalaspas at pagtanggap kay Kristo bilang hari. Pero siya ay hari, hindi ng karahasan. Hari siya ng kapayapaan. Kaya ang sasakyan niya ay hindi kabayo pang tigman, kundi asno na ginagamit sa pagbubukid o ginagamit sa hanap buhay. Kaya susuriin natin ang ating sarili. Sinong Kristo ang sinusundan mo? Kristo mapagbubaban? Kristo ng kapayapaan? O baka mga Pontio Pilato na naghaharihan na? Hari nawa sa pagsisimula natin ng mahal na araw, maitalaga natin ating sarili sa pagsunod kay Kristo Hari, Hari ng awa, Hari ng kapayapaan, Hari ng kapakumbabaan. Magpuposisyon na po tayo, itatanghal natin si Kristo na ahari ng ating buhay at italaga natin ating sarili sa kapakumbabaan, paghahatid ng kapayapaan, pagmamalasakit sa kapwa. Tayo na magposisyon. Kasama yung pao natin. Ang pagpapagaling ni Jesus sa babaeng dinudugo. Kay Jackie, tita. Kay Jackie, Habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito, ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ni numan. Naubos na kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Padahan! Padahan! Ang subin! Mahiko ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Ay kagaling na ako. ang umaw, ang galit ko. Ginoon, alam mo nung napapaligiran kayo ng mga taong nagsisiksikan papalapit sa'yo. Panginoon! Panginoon! 12 taon na ako ninudugo. At hindi mo bagang ng kahit naman. Naubos na ang lahat ng aking mga ari-arian sa pagpapagamot
Pagninilay. O Amang makapangyarihan, sa linggong ito ng palaspas, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong mapagpakumbaba. Sa aming pagninilay, naway magbigay kayo sa amin ng liwanag at lakas na kinakailangan namin sa pagharap sa aming mga pagsubok sa buhay.